Matapos ang ilang buwang pananahimik, nagsalita na ang kampo ni dating Congressman Saldico at itinanggi ang lahat ng mga alegasyon ng korupsyon. Sabi pa ng kanyang abogado, hindi naman raw tumatakas ang dating mambabatas at sadyang natatakot lamang siyang umuwi ng Pilipinas dahil marami raw ang death threats. Yan ang ulat ni Lovisa Erispe. So hindi siya tumakbo. Let's get that clear. Ito ang sagot ng kampo ni dating Ako Bicol Representative Saldico sa mga nagsasabi na tumakas umano ang kongresista mula sa investigasyon ng maanumalyang ghost flood control projects. Sabi ng abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, hindi siya tumakas dahil matagal na talagang lumabas ng bansa si Ko para magpagamot sa ibang bansa. Hannah remembered that he flew out for medical reasons way before this whole thing blew up. Diba? When did this blow up? After the SONA. He flew out as early as February, I think. Hindi lang rin daw makauwi si Ko sa ngayon dahil sa takot. Kaliwat kanan kasi ang death threats na natatanggap niya lalo na sa social media. Naniniwala rin ang kampo ng dating mambabatas na di kayang tiyakin ng gobyerno ang kanyang kaligtasan. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by a political enemy. He doesn't know. The government cannot protect you all the time. Diba? Walang guarantee na ganyan. People die in jail. Diba? People with a shot in the head, and you have heads of state surrounded by 20 armed men who still down by a sniper. Sabi ng abogado ni Ko, huling impormasyon niya nasa Boston, Massachusetts ang dating mambabatas. Wala rin siyang impormasyon kung lumabas ba ito ng US. Kung talagang mawala naman raw ang death threats, handa namang humarap at sagutin ni Ko ang mga aligasyon sa kanya sa tamang forum. Pero hindi muna magpapasa ng counter affidavit si Ko sa ombudsman at hindi rin haharap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil para sa kanila, pre-judge na umano ang kaso. Hihintayin na lang nila na magkaroon ng formal na reklamo. The ombudsman has already prejudged this case. And this is bolstered by the statements of Secretary Vince Dizon, who said 60 people will be in jail by Christmas. Under these circumstances, there's really no tactical benefit to filing a counter affidavit. Kung iimbitahin naman si Ko sa Senado para sa Blue Ribbon Committee hearing, sasagot ang kanilang kampo. Pero ngayon pa lang, nilinaw na ng kampo ni Ko, hindi nila kilala si retired Marine Sergeant Orly Guteza na nagpakilalang dating bodyguard ng dating kongresista at umano'y tagapaghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni Ko. Now, if you're asking me whether or not there were deliveries to Representative Ko at any time, no. Categorical. Na wag naman chismis, wag naman speculation because hindi tatayo in a court of law. Hindi rin daw yumaman si Ko dahil lang sa pagiging kongresista niya. Kung titignan pa nga ang kanyang SALN, lalabas na 2019 pa lang nasa 4.1 billion na ang net worth nito. Kung lumago man ang pera niya, walang kinalaman dito ang pagiging congressman at pagiging chairman ng Committee on Appropriations sa Kamara. Remember that he was a businessman before he was in Congress. And kung tumaas man yan, nakareport yan sa SALN, I'm sure nakareport sa tax returns niya because of the business, not because of Congress. Itinanggi din ng abogado na may aircraft ang dating kongresista. Ang kumakalat na 3 chopper na umalis ng bansa ay pagmamay-ari umano ng Missibis Aviation. At wala rin daw kapangyarihan si Ko na magkaroon ng insertions sa national budget. Ang mga ghost flood control projects ay parte na talaga ng National Expenditure Program na isinumite ng Department of Budget and Management. Agad namang sumagot ang DBM sa pagtuturo ni Ko sa insertions. At ang sabi lang nila, dapat ang DPWH na ang tanungin dahil kung pagbabasihan ng proseso, ang mga ahensya ng gobyerno naman talaga ang nagsusumiti ng request budget sa mga programa at proyekto na isasama sa NEP. Taga-proseso lang sila ng proposals. Ang ombudsman naman at ICI wala pang sagot sa ngayon sa planong hindi pagsipot ng kampo ni Ko at sa hirit din itong pre-judge na umano ang kaso. Sa ngayon, kung ang tatanungin ay ang abogado ni Ko, para sa kanya, mas mabuti nang wala muna sa Pilipinas ang dating kongresista. Pero handa pa rin daw itong umuwi kung mawawala na ang threats sa kanyang buhay. Lovisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.